ako ang nararapat na maging grand champion ng The Clash. Kung sakasakali, kasi sabi ni Lord. Binigay niya sa akin tong talent na to, so pagmamalaki ko yun. Magtatatlong taon na akong kalbo. There's also a reason behind it. Sabi nila, di ba, yung buhok daw is parang a woman's crown. So pag wala ka ng buhok, hindi ka na queen. Queen ako eh. It's a start of a journey to love oneself completely, parang inside and out. Accept who you are, accept how you look, and without having to obsess about anything about yourself. Just love yourself completely. Ang mahalaga, mabait kang tao. Wala kang dapat baguhin sa sarili mo. Kasi maganda ka. Can you have a little more voice? It's to more body. I know your intention, but it needs more kasi this is a contest. Yeah. It's not a recording. Yeah. Okay? So you have to really sing it as live. So you have to make that message come across. Nako, na-English na naman ako. Okay. Pag yung kaagad umpisa, it's a beginning statement eh. Oo, wag mo manang yan. Mamaya mo na yung drama. Okay. Oo. Pwede sa gitna yung ganon. So umpisa, bigay mo na. But that's it. Okay, maganda. I feel so great kasi ngayon na lang ulit nagkaroon ng The Clash. Sobrang surreal and sobrang, every year naman kasi sobrang saya ng pakiramdam. Very blessed and thankful na once again, may The Clash na naman. After a year of waiting, syempre panibagong world-class singers na naman, panibagong breed of talented singers na naman ang masasaksiyan at mapapanood at maririnig ng sambayanan. Magpuproduce na naman tayo ng panibagong Clash champion and mga magagaling na Clashers. As a Clash master, syempre. Yung ate ko po yung nagsabi sa akin, sabi lang po niya na, Arnold, huwag ka sanang mabigla pero yung kinikilala mong tatay ay hindi mo siya totoong tatay. Ang una ko pong tinanong, yung nanay ko, ang sabi lang po niya sa akin, nakatira daw po yun noon sa Samar. Mayroon po akong isang picture po dito. Andito po ako at saka kita po yung kamay po niya. Parang sinadya po siyang pilasin kaya wala po akong idea po kung ano po yung mukha niya ngayon. Parte po yun ng pagsasali ko sa mga competition po, lalo po sa television para pag nakita man niya po, sana maalala niya na meron po siyang anak. Parang may kulang po sa akin. Madaming tanong po sa utak ko. Kasi sa lahat po ng mga competition na nasasalihan ko, lagi ko po siyang dala sa puso ko po. Sa bawat tintig ng puso ay dama ko na bahagi ka ng buhay ko. Kahit na iba ko pa, kahit na inihim pa, kita ko sa iyong mata, tayong dalawa isa. Puso ang siyang nagsasabi na ika'y kahati ang aking kaluluwa. Kahit pa hindi sabihin ay naman ang puso na ikaw ay ako. Wagas na pag-ibig ay di magbabago. Arnold! Nice one, bro! Masaya yung pakiramdam na nakakanta ka na. Kasi parang ano eh. Kinakabahan po. Oo nga, pero tatanungin natin ang ating Clash panel. Clash panel, ano masasabi niyo kay Arnold? Bakit yun ang pinili mong kanta? Pinili ko po yung kantang yun kasi parang para po sa sa Kinabukasan. hinahanap ko pong tatay po. Gusto mo bang may sabihin sa tatay mo ngayon just in case na
nanonood siya ng The Clash. Hello po. Ito na po ako ngayon, si Arnold po. At sana proud po kayo sa akin. We are proud of you also na nakaabot ka dito kasi Salamat po. napakalaking tapang ang kailangan para sumali sa isang singing contest. Pero dahil doon, kailangan makontrol mo din ang kaba mo. Yun talaga. Kasi ang ganda ng boses mo, pero dahil sa kaba, nagiging shaky at nawawala yung control. Pero nung bumirit ka na, parang wow! Parang ayun, lumabas yung mga kulay. Lumabas yung mga galing na alam namin ngayon na nasa iyo. Pero later on, kailangan mo talagang ma-harness yun into more positive performance energy para hindi ka ma-hold back kundi mapupush forward ka. Alright, sir? Salamat po. Alright. But we are glad that you are here. Thank you so much po. And kung ano man ang maging kakalabasan ng mga resulta ninyong dalawa, huwag kayong titigil. Kasi yan yung nakikita ko na talagang gustong-gusto nyong gawin. Yan ang pangarap nyo, which is to sing. And I do hope and pray na kung nasaan man ang tatay mo ngayon, I pray that he is really proud of you. And sana mag-reach out din siya sa iyo. No? Anyways, Arnold, nakita ko nga na ang galing at very emotional yung iyong pagkanta. Pero yun nga lang, medyo ninervyos ka. So, sasabihin ko rin dun sa ibang clashers pa, kasi sabi to ng husband ko, kasi yung husband ko, coach siya ng badminton. Sabi niya sa mga estudyante niya, pag nagtutournament, ang tagal nyo nag-practice. Then pagdating sa tournament, magpapatalo lang kayo. Ang ibig niya sabihin, pumila ka rito, tapos ang dami pong ginagawa, nagpa-practice kayo ng maagang-maaga, magsusuot kayo ng damit, magpapapogi kayo, tapos magpapatalo lang kayo. Hindi, di ba? Kailangan parang kinakain niyo yung stage. Blah! Dapat ganon. Thank you so much. Thank you, Miss Ai. Thank you, Clash Panel. And syempre, good job sa ating mga Clashers. Pero, isa lang sa inyo, Arnold at Melina, ang magpapatuloy ang laban para sa pangarap na upuan dito sa Top of the Clash. Kaya naman, Clash Panel, sino sa kanila ang karapat-dapat na umabante sa next round? Ako na po ang naatasan magbigay ng desisyon on behalf of the panel. At ang aming pong desisyon ay unanimous. At ang aming napili ay si... Melina. Melina, tuloy ang laban para sa pangarap. Pasok ka na sa Top of the Clash. Congratulations! Sobrang nag-enjoy po ako. Siyempre, mapabilang lang po sa top 24 ng The Clash. Sobrang malaking bagay na po. Hello Clash Nation! Ako si Arnold Amaro, 27 years old from Cotabato City. 17 po or 18 po ako. Yung ate ko po yung nagsabi sa akin kasi yung ate ko lang po yung nandito po nun. Sinabi po niya na, Arnold, wag ka sanang mabigla pero si Andronico, yung kinikilala mong tatay, ay hindi mo siya totoong tatay, sabi ko. Naramdaman ko na parang nagsinungaling sila sa akin. Sa 18 years ko po, siya po yung talagang kinikilala kong tatay, pinagmamalaki ko. Tapos malalaman ko po na hindi po pala siya. Ang una ko pong tinanong, yung nanay ko, ang sabi lang po niya sa akin, nakatira daw po yun noon sa Samar. Tapos, matanda na raw po nung nagkakilala sila, kaya baka matanda na, sobrang tanda na kasi senior na raw po nung nagkakilala po sila. Ang sinabi po niyang pangalan ng tatay ko po noon ay Tito Pido. Kaya sinearch ko po siya agad po sa Facebook.
baka may sakaling may mahanap po ako. Mayroon po akong isang picture po dito. Andito po ako at saka kita po yung yung kamay po niya. Kamay na lang po yung nakita kasi parang sinadya po siyang pilasin po para po siguro hindi ko makita, hindi ko makilala po yung mukha niya. Kaya wala po akong idea po kung ano po yung mukha niya ngayon. Gusto ko lang po sabihin sa kay Tito Pido na kung nasaan ka man po ngayon, matagal ko na po kayong hinahanap. Gusto ko po kayong makita o kahit pasalamatan man lang po. Parte po yun ng pagsasali ko sa mga competition po, lalo po sa television para kahit papano magkaroon man po kami ng kahit pag nakita man niya po ay sana ma-recognize niya ako. Sana maalala niya na meron po siyang anak na matagal na pong naghahanap sa kanya. Parang may kulang po sa akin. Kasi madaming tanong po sa utak ko. Pero hindi po nasasagot. Tulad ng halimbawa, paano kapag kasama ko siya tapos paano kapag sa mga competition na nasasalihan ko po ay nandyan siya. At feel ko proud din po siguro siya sa akin. Kasi sa lahat po ng mga competitions na nasasalihan ko, lagi ko po siyang dala sa puso ko po. Okay. Arnold, ang ganda ng high notes mo, ha? Parang tulog na gising or what, ha? Gising po. Natulog yung boses? Opo, Okay ka lang? okay lang po. Alright, sige. Kakakain ko lang po. Kaya pala. Pasensya ka na kung if I had to touch the person. Pero that will make it true. Mararamdaman niya ng audience. Okay ka lang? Naku, naginginig. Sa lahat ng The Clash graduates, sino ang pinaka-memorable? This is a hard question kasi lahat sila deserving. Pero I guess I will give it to Jessica because during that time, it was the pandemic also. And she had to fight for not just her place in the contest, but during a worldwide pandemic. So I would have to give it to her. Si Jong Madaliday kasi parang siya yung talagang outstanding